Hi guys! So we are on our day 14 of our daily vlog. So I'm really sorry, di ako nakapag-vlog yesterday because I was too busy. We had our celebration together with Hergie's family. So nagtadok dance kami. And gano'n talaga family nila, win or lose, they celebrate. So yung basa pa yung mukha ko kasi ko mahanap ng towel. And right now, kung papansin nyo, nandito tayo ngayon sa kabundukan ng Montalban. Ayan. Nandito tayo. Ito po ang aming munting tahanan ng aking asawa. Ayan, kung napapansin niyo yung background. Ayan. Ano po siya? Kubo. Ayan, may kaming kubo dito na Hergie. Ayan, ito po yung view natin. Ayan. Ayan. Topic at what summit that happened last August 15 with US President Donald Trump and Russian President si Vladimir Putin. It happened last August 15 nga sa Alaska, and that was their first face-to-face meeting after 2019. So based from the news na nakalap natin, wala naman daw malinaw na pag-uusap kung magkakaroon ba ng ceasefire, wala rin mga questioning during the press con. So ang sabi ni Trump, very productive daw ang kanilang naging meeting, pero it seems wala naman talagang clear na nangyari. So wala pa naman talagang parang napag-usapan ng mga peace processes. So basically, wala lang. Baka talagang parang kamustahan at chikahan lang. Ganun, wala naman talagang productive na nangyari. Sabi ng mga analyst na tinanggap naman daw ni Trump or nag-compromise naman daw si Trump about the Russian framework na more likely mas pabor sa Russia or kay Putin. Effect. Since walang ceasefire, demand for gold still high. And yung shift ni Trump about sa stance niya and pagpabor niya dun sa framework ng Russia, this means mas mapoprolong yung war. So, ibig sabihin, extended din yung geopolitical risk. So, itong news na to will still be supportive sa gold. About sa market reaction, siguro kung nagkaroon ng peace deal, potentially gold could have dropped. Pero since talks only, without deal, mga investors will still hedge with gold. But of course, you need to watch out mga headlines, mga updates sa news. Kung magkakaroon ba ng mga progress dun sa peace talk, sa peace deal, then most probably magkakaroon ng mga short-term dips sa gold. And guys, nag-sunrise na, nakakatuwa. I know. Ang sarap. Ang sarap ng sunrise. Sarap ng araw. Ang sarap ng get to experience, no? Alam mo yun, Monday na Monday, you're not worried about your work. Alam mo yun, na mapagalitan ka, ba't di ka papasok, diba? Ang sarap nung may time freedom ka na you have the option, the choice to do whatever you like in life. Hindi ito sa pagiging tamad eh. This is life. The life that we have forgotten. Na ito yung end goal eh. Akala kasi natin ang goal is to work harder and harder and harder. But the end goal is to have time freedom so we can have more time with our family, more time for ourselves. This is the goal. Ikaw, bebe, ano masasabi mo sa time freedom na like, ayan, Monday, you're not worried about Mondays, na time freedom. Yeah, na syempre yung iba parang kalala nila umuwi kasi Monday na, ganyan, kasi may trabaho. Yet tayo, we can witness yung gayang sunrise, diba? Ano masasabi mo? Sa akin, una sa lahat, syempre, grateful ako kung ano yung meron ako ngayon. So, para sa akin, iba pa rin talaga pag hawak mo yung oras mo. Yung nagagawa mo yung gumising ka ng umaga na wala kang pinoproblema. Alam mo yon, yung kung ihalin tulad mo yung sarili mo sa iba na kailangan nilang maagang magising kasi mabiyahe pa sila. Mm-hmm. Tas traffic pa kasi Monday. Kasi Monday. Yung iba talagang, alam mo yung parang nasilihan na yung puwet. Diba? Parang, shit, Monday na naman. Parang, ayan. Parang bilis ng araw. Parang hindi ko man lang nagawa yung gusto kong gawin. Parang bilis-bilis. Samantalang pag nasa trabaho, ang tagal-tagal ng oras. Kaya, ganda. Masarap sa pakiramdam. Tsaka, yung ganitong pakiramdam na nagagawa mo yung gusto mo kasi nga, hindi ka nag-worry. Kasi, syempre, meron kang, alam mo yun, alternatibong pwedeng pagkakitaan. Katulad ng halimbawa, kapag halimbawa ako, meron tayong water station, meron tayong piso wifi. Well, hindi naman pwedeng pang settle yun na pang lifetime talaga na ano, pero parang alam mo yun, parang at least hindi kayo, may enjoy mo kahit pa paano. Hindi katulad ng
parang trabahante ka, parang ang iksi lang ng araw para sa iyo, yung pahinga mo. Pero ako naman, syempre, pagka may laban, Yun lang. maaga din talaga akong gumigising. Pero sa ngayon kasi, matagal-tagal pa naman. So, ito, nasasaksihan ko yung Sunrise! ganda In ng this kapaligiran. view. Siyempre, grateful din kasi bata pa lang ako. Ito na yung parang pinaka, alam mo yun, kumbaga sa isda, sanctuary. That is why I highly encourage you guys to have the kind of skill wherein it will allow you na, magkaroon ka ng time freedom. Kasi, bahala na kayo kung anong gusto nyong skill yon. But for me, syempre, what I highly suggest is kung ano yung ginagawa ko, which is sun trading, diba? So, Mondays, I'm really excited during Mondays. Hindi ako yung stress during Mondays kasi Monday, open na naman yung market. It will give me another opportunity to actually earn again, diba? So, with trading kasi, it will not require your presence. Dapat nandun ka. Wala kang boss dito. Hindi mo kailangan makipag-chismisan sa mga co-office mate mo, yung mga issues sa office nyo. Kasi maghanap ka ng setup mo. And then, yung target goal mo, yung daily plan mo, kung mayroon kang target na kumita ng $50 or $100 for a day, basta commensurate yung capital mo dun sa target goal mo, then go. Basta naaral mo, naintindihan mo, hindi basta-basta pumasok sa market, hindi mo sinugal yung pera mo, then definitely this will give you a sustainable income, a sustainable lifetime income, diba? So I hope na give yourself a shot, diba? A shot to really learn an additional skill for yourself na if you're tired with your life right now, na paulit-ulit ka na lang sa sitwasyon na pagod ka sa trabaho mo, maybe it's time for you to discover a new skill na kaya mo naman pala. Akala mo mahirap, akala mo hindi mo kaya kasi mahina ka sa math. Alam mo yun, dahil mong mga limiting belief sa sarili mo, maybe you really just have to give a shot for yourself and understand na kaya mo naman pala, naintindihan naman pala, kung nagagawa ng ibang tao, ibig sabihin kaya ko rin, diba? So I highly encourage guys to, alam mo yun, just evolve, improve yourself, enhance, you have a gift. Look for that gift. Si Lord may binigay sa inyo and I hope na yung binigay na gift sa inyo ni Lord ay magamit nyo, ma-improve nyo, mahon nyo. Kasi lahat tayo, meron tayong God gifts. God-given gifts. We just simply need to look for it kasi kapag we're too busy with things na akala natin doon lang tayo, like our job, hindi natin nakikita kung ano yung pinaka-gift sa atin ni Lord. So maybe it's, sometimes we need, alam mo yun, time na magmuni-muni just like mo. Alam mo yun, nakatulala ka lang. Iisip ka, ano ba kasi para sa akin? Kasi wala ka ng time magmuni-muni eh. Sometimes yung pagmumuni-muni or sometimes yung wala, hindi ka busy, mas nagiging productive pa yun kasi mas nahanap mo yung sarili mo, diba? So, yun naman guys. And, babalik na kami ng Manila kasi today we will be having our town hall together with my team sa Legendary. So, we will have our Legendary 2.0. So, meron tayong mga ginawang reorg. Yan. Nagkaroon tayo ng mga reorg, nagkaroon tayo ng mga new trainings for the coaches, meron tayong mga incentive, syempre, meron tayong mga awarding, and nakaka-excite kasi ito, this time, syempre, mid-year na ng Legendary. So far, naka 6 months na tayo, and I'm really happy na we've been very, very productive, and talaga napakaganda na naging resulta ng LTA kahit na, alam mo yun, kalahating taon pa lang tayo, and sobrang thankful ako sa lahat ng mga sumuporta sa Legendary, and I hope one of these days ay makasama namin kayo and maging student ng LTA kasi talagang meron kami talagang heart and commitment to really help our fellow Filipinos na mag-grow sa kanilang trading skills. So yun lang guys, pabalik na ako and good morning and good luck sa mga trades nyo this morning. Ayun na nagsasampay ng aking asawa.